wala pang final kung iiwan natin sa mayors na nangyayari na ngayon or sa school principal na lang. Pero kung mapupunta tayo na ang magdedesisyon sa isang eskwelahan ay ang school head or school principal kung may pasok o wala, kanino po siya kukuha ng datos kung gaano magiging maganda ba o hindi talaga ang panahon? Sa pag-asa po ba? Kanino po? Linawin ko lang Miss Maricel, no, yung Ay, pong yung school level or Miss Chacha, school level suspension natin, talaga pong case to case basis 'yan. So yung default po natin is really LGU will announce or will do the suspension kasi nga it depends kung ano ho yung imminent, no, Yes, weather Yusek. disturbance natin. Oo, Yusek, sorry po, no? Medyo lang tayo lacking in time. So, ang question po namin is, ngayon, hindi pa po malinaw if we leave it to the LGU mayors or kung si principal po ba ang magde-decide. Hindi pa po yan malinaw ngayon doon sa dinadraft ninyo na order or memorandum kung ano man po yan. Pero if ang maging desisyon, we leave it to the principals, sino pong magbibigay sa kanila ng sabihin na natin ng sino po magbibigay sa kanila ng impormasyon kung dapat may pasok o wala doon sa area nila? Sila po ba dahil nakikita nila na uy medyo tumitila yung ulan, mas maaraw dito? Paano po 'yun? Para lang safe talaga. No. Oh, paano po? Oo. Again, ulitin ko, no, depende doon sa ano ba ang magiging dahilan ng suspension of classes. So kung ito ay weather system disturbance, then definitely it will be up to the level of the LGU. Okay. So meron hong mga instances, uulitin ko po, yung pong mga, kasi hindi lang po weather ang maaaring maging dahilan, no? Yun ko, yung online threat, or biglang nagkaroon ng kaguluhan sa eskwelahan for whatever reason, then that's principal ka suspend the classes. Yes, Yusek, So, we focus on the ano po. classified na po yun. Yusek, let's focus on the class suspensions na may kinalaman sa bad weather. Yung talagang ulan po, Okay. halimbawa, or matinding init. Kasi ang proposal po ng EDCOM 2, from what I understand, dun po sa huli namin silang nakausap, is granular approach. We leave it really to the school heads. Yun po yung binabanggit nila. Ganong klase ka granular yung gusto po nila mangyari. So, kayo po ba ay sang-ayon doon or para po sa inyo dapat LGU pagka talaga masama ang panahon? Yes, lalo kung ano ito, malawakan, no, yung Miss Chacha. We doon sa ating proposed draft talagang LGU pa din ang magdi-declare, no, ng suspension of classes. Oo. Para po sa Kasi safety ng mga bata. kung storm signal na yan, Miss Chacha, kung storm signal or even yung mga color-coded natin na rainfall signal, malawakan po yan. Now, meron pong isang side yan, Miss Chacha. Doon po sa draft natin, meron din pong resumption. So, the LGU may declare the suspension for the city or for even the province or municipality. But if may kondisyon dito sa mga lugar na ito, then the principal, the division superintendents can now recommend na pwede na ho kaming mag-resume ng classes. Okay na po kami. So it may not, yung suspension may not take that long. Oo. Pero So yun Yusek, po yung other side. oo, kung ganyan ang gagawin, hindi naman po kaya maguluhan yung mga magulang. Nagsabi si Mayor, halimbawa, no classes kasi masama panahon. Tapos biglang gumanda, biglang sinabi ni school principal, hindi, papasok na tayo. Paano po yun? Sino po ang masusunod doon? Ganun pa din. Will be recommendatory po yung ating school heads natin, yung ating division superintendents. Will recommend. Mayor, pwede na po kami mag-resume ng classes dito. So baka pwede na po nating i-lift yung suspension in this area. So, So parang yun po yung ating proposal. yung nangyari kahapon, for example, kahapon po kasi sa umaga may kaunting ulan and then the rest of the day maaraw eh. Pag ganun, yung morning class pwedeng suspended pero pwedeng sabihin ng school principal for afternoon classes itutuloy natin. Ay itutuloy po namin mayor sa ganitong school. Pwede po yon? Pwede po. Doon sa ating proposed na mekanismo, pwede ho yun, no? Proposed niya. Kasi again, we go back to that basic issue, Miss Chacha, di ba? Miss Maricel, na hanggat kaya nating makabalik agad ang mga bata sa paaralan, ay gawin natin. Again, going back to the basic issue of EDCOM, na we have to minimize the impact of learning loss.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.